Na matapos sila'y niyaya siya nitong sumakay, ang ramdam niya nang saklitin nito ang bewang niya. She gladly put her arms around his neck until their legs were only inches away. They danced and enjoyed each other's company with the music of David Benoit, Take a Last Linoid, My Heart in the background. Nagustuhan mo ba? Pabulong na tanong nito. What? Patay mali siyang tanong niya. That dinner date, which I presumed you thought would be somewhere else. Tila ba sibat ang mga tingin nito na tumatagos sa katauhan niya. Honestly, I did not think of it that way. I was just surprised with what you did to this place. It's beautiful. It's perfect. I like it, really. Nauutal na sambit niya. Ngumiti ito. Lalo tong gumapo sa paningin niya. You too, Therese. You look stunning in that dress. Nito. You know what? Patuloy nito. Banayad siyang tumawa. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na manliligaw ang isang Teresan rival sa bahay ko. Sobra ka naman. You sound like you know my name more than my real self. Because that incident was a real blessing for me. If that did not happen, I might have lost my chance to fall in love again. Seryosong sabi nito. Gulat na napatingin siya rito. Di pa rin kumukurap ang binata na magtama ang mga paningin nila. She was totally lost for words. She did not expect that he would kiss her on the lips right there and then. It made her terrible and weak at the same time. She surrendered to his massive arms and their passionate kisses deepened as the night fell into a soothing cradle. I love you, Therese. Mainit na anas ito sa tenga niya. Her senses betrayed her when he finally undressed her. It was a novel experience for her. Hindi pa niya naranasan ang ganito. Earl's virility did not allow her to think twice. A little later, they were naked on a soft linen, covered in bed, embracing each other. Her lips were sealed by his kisses, hot but gentle, while his hands were fixed on caressing her full blossom. Walang alinlangan tinugon ni Therese ang mga halik at haplos ni Earl. There was no turning back now. He wanted her and the feeling was mutual. Buong ay na pinagsaluhan ng init ng gabi. Nang magising si Therese kinabukasan, wala na si Earl sa tabi niya. Ngayon lamang din niya naalalang naroon siya sa silid ng binata. Doon pala siya nito dinala ng nakaraang gabi. Nang malingon na niyang drawer sa gilid ng kama nito, napansin niya ang isang papel na iniwan nitong may malaking mensahe para sa kanya. Therese, just got an urgent call from the hospital. Be back later. Last night was amazing. I love you. Napangiti ang dalaga nang maalala ang nangyari sa kanila. Bagaman may kirot siyang nararamdaman sa pribadong bahagi ng katawan niya, wala siyang pinagsisihan. Kusa niyang pinagkaloob ang sarili dito na hanggang ngayon, hindi niya lubos maisip kung ganon din ba niya kadaling sinuko rito. Napaigtad siya nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Nagmamadaling binalabal niya ang kumot sa katawan at parang pusa, natatarantang iniangat ang receiver. Napuno ng kasabikan ng puso niya nang pumasok sa isip niya si Earl na tumatawag. Kinabahan siya na marinig ang boses ni Nanay Charing mula sa kabilang linya. Hello, Trisha? Si Nanay Charing to, bungad ng matanda. Hello, Nanay? Nauutal na sagot niya. Hello, Trisha. May sakit ka na ba, anak? Bakit nanginginig ang boses mo? Nag-aalala lang tanong nito. Hindi po, Nay. Wala po akong sakit. Napatawag po kayo. Tanong niyang naroon pa rin ang kaba. Iniisip niyang baka masamain na matanda kapag nalaman nito ang ginawa niyang pagsinungaling at ang nangyari sa kanila ng binata. Baka isipin nito sinamantala niya ang pagkakataon habang wala ito sa bahay. Na bilang katulong may ambisyon siyang pakasalan ng amo. Nakaalis na ba si Earl? Tanong nito. Opo. Kailan po ang balik ninyo rito? Yun na nga ang dahilan, kaya ako napatawag. Hindi ko kasi natapos yung inaasikaso ko rito. Kailangan ko pang manatili dito ng 1 buwan pa. Pwede bang pakisabi na lang sa kanya, Trisha? Nito. Para ba siyang nabunutan ng tinik sa narinig? Di pa kasi siya handang ipagtapat dito ang lahat. Opo, Nanay, Charing, sagot niya. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawaing bahay? Konting tiis na lang at uuwi na rin ako dyan. Wag po kayo mag-alala sa akin. Ako na pong bahala dito. Kamusta naman ang pagluluto mo? O sisa pa nito? Maayos naman po. Marami rin po ako natutunan sa cookbook na pinahiram ninyo sa akin. Nagustuhan naman ni Sir Earl ang mga niluto ko? Niya.
Narinig niyang nagbuntong hininga sa kabilang linya. Mabuti naman kung ganon, anak. O sige, ikamusta mo na lang ko kay Earl, ha? Tsaka pala teka, ano ba yung importante? Yun pa yata makakalimutan ko eh. Pakisabi sa kanya, happy birthday. Alam mo ba, Trisha, 32 na siya ngayon? Ipapaalala mo rin na baka nakakalimutan niya na mag-asawa. Malungkot maging isang matandang binata. Humahalakak na sabi nito. Birthday po pala niya ngayon. Sige po, makakarating. Aniya. Pagkatapos sila mag-usap na matanda, nakataram si Darius na ang kakayahan sa sarili. Siguro nga pagmamahal na maituturing ang nararamdaman niya para kay Earl dahil niyaan niyang may mamagitan sa kanila nito. Ngunit basta na lamang niyang babaliwalay ng katotohanan na ilang piraso lang sa katauhan nila ang nalalaman niya. Ganun pa man, maligaya siya sa piling ng binata. Kahit di niya man aminin dito ang paraan ng pagkakakilala nila nito, ang nais niyang maranasan, hindi planado at hindi sapilitan. May nangyari mang di pa dapat, nararamdaman niyang espesyal ang pagtitingin na nilang yon. Di pa siya nakakapagbihis. Isang malakas na katok sa pinto ang pumukaw sa pag-iisip niya. Si Earl naman ang kagad pumasok sa isipan niya. Dagli niyang inayos ang pagkakapulupot ng kumot sa sarili at marahang binuksan ang seradura. Napatigalgal siya na makita kung sinong dumating. Di niya inaasahan na muling makikita si Vivian, lalo na sa ganitong klase ng pagkakataon. Magkahalong galit at pagtataka naman ang naramdaman ng modelo dahil hindi siya personal na kilala nito. Di agad to nakapagsalita, ngunit nagmistulang bolang apoy ang mga mata nito habang matalim na sinisipat ang kabuuan niya. Sino ka? Aristokratang tanong ito. At bakit kanya ng ayos mo? Kahit pa sabing humahanga siya sa babae na bura lahat ng iyon dahil sa nakita niyang reaksyon nito na makita siya. Para tong nakakita ng isang basura at ganun lamang kung tignan siya nito. Nabubisit siya sa paraan ng pagtatanong nito kaya't sarkasmo ang ginanti niya rito. Hindi ba dapat ako magtanong niyan dahil ikaw ang kumatok? Mataray na tunan niya. Nakaismed na humugot to ng malalim na hininga at padabog na pumasok sa loob. Kilala ako sa bahay na to at wala kang karapatang sabihin ako ng ganyan. Nasaan si Earl? Mataas ang boses na asik nito. Ngumiti siya na para ng uuyam. Kung kilala ka sa bahay na to, dapat kabisado mo rin ang schedule ni Earl. Aniya. Naniningkit ang mga matang binalingan siya nito. And who the hell are you? Earl's new fling? Nangiinsultong tanong nito. Muli siyang inuri nito mula ulo hanggang paa. O isang mapagsamantalang babae na pilit inaangkin si Earl habang wala ako. Sarkastikong tumawa siya kahit nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. At ikaw? Isang babaeng iniyawan dahil hindi mo binigyan ng puwang sa mundo ang isang sanggol na walang malay? Aniya. Umangat ng isang kamay nito para sampalin siya. How dare you? Nasarag niya iyon bago pa man dumampi sa pisngi niya. And don't you ever dare hurt me. Binawi nito ang kamay pagkatapos tinungo ang silid ng matanda na para bang batang nagsusumbong. Nanay Charing! Nanay Charing! Nang hindi makitang hinahanap walang pakundangan, pinasok din ito ang silid ni Earl. Inabutan pa nito ang nagkalat na saplot nila ng binata sa sahig at ang bahid ng dugo sa kama nito. Lalong umigting galit ito ng matiyak ang kaisipan na ang dating nobel nitong nagdaang gabi. Mabilis ang hakbang nitong binalikan siya sa sala. Kung ano mang desisyon ang ginawa ko noon, wala ka ng pakialam doon. At kung sino ka mang babae ka, wala kang karapatan na husgahan ng pagkatao ko. Nakasigaw na sabi nito. Ganoon naman pala eh. Kung ayaw mong pag-isipan kang di maganda ng ibang tao, ganyan din sana ang ipakita mo sa kanila. Kaya wag mo ring tignan na parang inuuri mo dahil wala ka ring karapatan. Mahina ngunit madaling tugon niya. Di siya marunong makipag-away ngunit hindi siya makakapag na pagsalita na lamang siya nito ng mga bagay na hindi totoo. Huwag kang magmarines na akala mo isang matimtimang berhen ka na napurot lang ni Earl sa kung saan. Kung matino ka, bakit ka na nagta sa bahay niya? Kung matiba ang katawan mo kaya't nagpunta ka rito para magpakamot? Mataray na sabi nito habang nakapamewang. Isang malakas at halos nakakabinging sampal ang dumantay sa pisngi nito. Hindi niya na napigilan ng sarili dahil sa huling sinabi nito. Ito na yata ang pinakabastos at walang modo na babae na nakilala niya sa buong buhay niya. Walang preno sa pagsasalita, di man lang pinag-iisipan ang mga salitang binabanggit nila. Sasamparin din sana siya nito ngunit nakaiwas siya. Lalo ng lisik ang mga mata nito dahil sa galit. Tandaan mo, nakaarkong isang kilay na patuloy ni Vivian. Malapit nang matapos ang maligayang araw mo,
Babawiin ko ang dating akin at lalabas ka lang na isang tauhan. Well, go ahead. Walang anumang sagot niya. Hihintayin ko ang araw na sinasabi mo at hindi ako natatakot harapin ka. Vivian Columna? Hindi ito nakasagot ng bigkasin niya ang pangalan nito. You know what? You look familiar. Sarkasikong puna nito. Kinabahan siya sa sinabi nito. Kahit hindi siya personal na kilala nito, maaaring napahapyawan din siya ng tingin nito noon tuwing naroon siya sa studio para manood ng rehearsal nito. Umismed ito kasabay ng pagkibit ng balikat. Pero hindi ko maalala kung saan kita nakita. Siguro dahil madalas akong makakita ng mga prostitute sa kalye. Humalakhak na sabi nito. Pinilit niyang magpakinaon sa kabila ng pangmamaliit nito sa kanya. If you are done, you can leave now. My time's being wasted by merely talking to you. Hindi pa ako tapos. Babalikan kita. Bulyaw nito. Malakas tinabig niya ang kamay nitong nanduduro sa kanya. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Puro salita? Di na to sumagot, ngunit nagliliyab pa rin ang mga matang lumabas ng bahay. Tila nanginginig din ang kalam nito sa galit, ngunit di lamang halata dahil malakas ang pagdadabog nito. Binalyan nito ang pinto, pasara, pagkalabas nito. Napailing sa sarili si Therese. Ramdam niya mabilis ang tahip ng dibdib niya. Kinakabahan siya sa naging takbo ng usapan nila ng babae. Di niya alam kung ano magiging reaksyon ni Earl kapag nalaman nito na nagbalik na ang dating nobel nito. Maraming bagay ang biglang pumasok sa isip niya, sunod-sunod at magulo. Paano kung mahal pa pala ito ng binata at balikan ito? Paano siya? Ano ang gagawin niya? 12:00 na ng gabi. Nakahain pa sa mesa ang pagkain inihanda ni Therese para kay Earl. Nagluto siya ng ilang putayng espesyal sa binata para i-celebrate nila ang birthday nito. Nakailang hikab pa siya, wala pa rin ang binata. Halos nakayokok na siya sa mesa sa antok, ngunit pinigilan niya iyon. Wala ring tawag sa telepono mula rito. Iniisip niya baka marami lamang trabaho sa ospital ng araw na yon dahil paminsan-minsan halos mag-umaga na itong umuwi. Naalimpungatan siya na marinig niya na bumukas ang gate. Bumalikwas siya ng bangon at nagling inayos ang sarili. Noon lamang niya napansin na nakalapit na pala siya sa sofa at sala at doon na siya natutulog. Nang buksan niya ang pinto, nakasandal ito roon at mukhang lasing. Nginitian siya nito na makita siya. Nakainom ka? Tanong niya. Sa halip na sumagot, niyakap siya nito at pinanlakihan ang leeg niya. Nang gumanti siya ng yakap, lalong hinigpitan nito ang pagkakayapos sa katawan niya at parang hayok na pinaliguan siya ng halik. Dahil sa tindi ng init dala ng katawan nito, madali siyang nadarang. Di na namalay nakapasok na sila sa silid nito. Nag-uumapaw ang kasabikan nila sa isa't isa, kaya muling nagpaubaya si Therese. Mapusok na hinabaran siya nito habang walang tigil sa paghalik. Marahan siyang pinaunanan nito ng halik sa labi, sa punong tenga, sa leeg, hanggang sa magtagal ng mainit na labi nito sa kanyang dibdib. Nang tila hindi makontento, gumapang ang mga labi nito, pababa sa puson hanggang marating na mga yon ang paligid ng langit. Mas masarap pala sa pakiramdam ang ikalawang paglasap ng karanasang iyon. Lalong tumindi ang sensasyon at makailang beses na napaangat sa higaan ang malambot na katawan niya, kasabay na mahinang ungol. Naubos na rin yata ang hanging binubuga ng bibig niya sa tuwing makakanti nito ang parating iyon. Ilang minuto rin lang pinagsawang kanilang mga katawan at mga haplos ng halik sa isa't isa. Nakagat niya ang sariling labi na magsimulang umindayog ang makisig na katawan nito sa ibabaw niya. Ilang sandali pa bumilis ang galaw nito hanggang marating nilang saklulan. Humihingal na niyupos siya nito na mahigpit. I love you, Therese. Malambing na anas nito. I love you too, Earl. Mahinang tugon niya. Therese, I am sorry to disappoint you last night. I promise to make it up to you. I love you. Earl, ang mga katagang iyon nakasulat sa isang maliit na card na nakaipit sa isang bungkos ng pulang rosas na ipinadala ng binata sa kanya. Pagkaraan niyang mailipat ng mga bulaklak sa isang vase sa sala, tumunog ang telepono. Nakangiting sinagot niya iyon. Hello? Hello, Therese? Have you received the flowers I sent you? Tanong ni Earl mula sa kabilang linya. Oo, natanggap ko na. Thank you. Aniya. Nakaupo siya sa sofa. Di mo naman kailangan magpadala pa ng bulaklak? No. I knew you prepared something for dinner last night, and I read your note on the table greeting me a happy birthday. I'm really sorry, Therese. Paliwanag nito. That's okay. Lumabas kami ni Augie kasama iba naming mga kaibigan.
I thought you did not know that it was my birthday. Nagbuntong hininga ito. I'm sorry I wasn't able to call. I know you made me wait almost the whole night and I said it was okay, Earl. You don't have to explain anything. Paniniguro niya. But I still feel guilty about it. Sige na, let me make it up to you. Maaga kong uwi mamaya and I want you to get ready by 4 o'clock. Matamis na pangako nito. Baka nakakaabala ka lang. Sigurado marami kang kailangan gawin. Malamyos na sabi niya. No, I asked someone to take my shift. Anyway, wala ako nakaschedule na surgical operation today. I can make it up to you. Anito. Napabuntong hininga siya. Okay, I will wait for you then. Bye, I love you. Narambing na paalam ito. I love you. Nakangiting tugon niya. Di niya na binanggit sa nobyo ang tungkol sa pagbabalik ni Vivian dahil ayaw niyang magulo pa ang sitwasyon at may mangyaring hindi niya kailanman gugustuhin.